Okay, good morning guys. So kayo yung volt. Kayo ba yung volt? Watts. Ilan kayo sa klase? Hello. Okay, good morning class now. Hello. Yan. Okay na sir? Bali ngayon, since, anong section kayo? Volts. Watts. Ilang kayo sa klase? Hindi nyo pinigilan. Ito na yan. Okay lang. Okay, yung didiscuss natin maghapon, no? Alam niyo naman, di ba? Materials saka strength. So actually related siya. So may mga part dito na i-skip ko na lang. Didiscuss natin mamayang hapon. Especially yung strength, yung testing. So mamaya na lang natin discuss. Okay, so start na tayo, no? Okay, papakilala muna ako. Ako pala si Engineer Jarek Acosta. So hindi ako electrical. Ako ay isang civil at sanitary and environmental engineer. Ngayon, ako nagdi-discuss ng materials kasi yung isa sa mga ginagawa ko is materials related quality control. So medyo familiar ako sa materials. Okay, so ngayon, ang gagawin natin, didiscuss tayo ng engineering materials, mabilisan. Mamayang hapon, matagalan yun. Okay lang ba sa inyo, 11 to 2, mga 12 start na tayo. So, maaga tayong lalabas. Mga 11:45. May mga 11:30, 30 minutes. Okay lang sa inyo yan. Sino uuwi pa ng punta pa ng MOA para kumain. So, dyan lang naman kayo, di ba? May uwian ba dito? Wala. Di na kayo umuwi. Kalaboy na kayo, di ba? Okay, minsan magjo-joke time tayo, no? Pero, yan ang gusto niya minsan eh. Nasaan yung attendance? Parang may tinatawag ako. Unahin kita. Okay, so let's start na tayo, no? So yung topic natin for today is engineering materials. Okay, so since engineering materials topic natin, bibilisan lang natin. Sa ibang review center, ang alam ko, binibigay lang itong handouts. So kayo sir, dinidiscuss pa sa inyo, no? So, ibig sabihin, binibigyan siya time kasi lumalabas siya sa exam. Ngayon, may tanong ako, may second taker na ba dito? Ganun lang kayo. Meron,
Meron. Okay. So may part, may time na lumalabas, may time na hindi. May lumabas ba last year? Wala. Hindi. Hindi ba ikaw yan? Okay. So start na tayo, no? Ano pala yung materials? So as the definition itself, pag sinabi materials, it is the matter of universe. But actually, ang pinakamalaking component ng universe not matter. Only 0.1% ng universe is matter. Most of it is black energy and black matter. But, sabi nga, pag kinompress mo yung universe, yung isang butil ng bigas. Nakita naman kayo, di ba? Yung bigas. Isang butil nun, ganun lang kalaki yung matter. So, maliit lang, sobrang liit. Kasi sabi nga, majority ng universe is composed of black energy. Alam niyo ba yan? Black energy, black matter. Dirt yan, dirt matter. Yung sa mga YouTube, di ba? Basta kulay itim. Black matter yun. Okay? Okay, engineering materials. Since engineering materials to, related yun. So, lahat ng products, system, properties. Yung properties niya, i-relate mo dun sa product. Okay? Yung applications niya, most especially ngayon, di ba? Applications niya ngayon is nanotechnology, di ba? Nakikita yung mga maliliit. So, through that invention or through that innovation, mas nabibigyan pansin tong engineering materials. So, dito sa atin, didiscuss lang natin yung overview. Yung mga lumalabas typical sa exam nyo. Okay? Pag may tanong feel free to interrupt. Ayaw na. Bakit pala pag MST, 2013, no? Okay. So, ano ba yung engineering materials? So, by the definition itself, engineering materials is the relationship between the structure and the properties. We are going to relate that, and that relationship is being studied by this topic. So, sabi ko kanina, since nagiging significant yung tinatawag na nanotech, so mas napapansin na bibigyan ng anong tawag yan? Limelight yung topic. Okay, ano yung example ng nanotech? Sige nga, sir, may alam ka ba sa nanotechnology? Gamot. Ini-inject. Robots. Nangyari na ba yan? Ginagawa pa lang, no? Nasa infancy, pa lang siya, stage. Pero yung alam niyo yung yung mga langaw. Yung robot na langaw. So, an example of nanotechnology. At pag sinabi natin nano, maliit. Okay. So, minsan, mahilig ako mag-joke time. Yung pag nasample lang kita, huwag yung magalit, ha. Ang magalit, sabi nga, bato-bato sa langit ang tamaan, pangit, di ba? Ang mapikon, pangit ulit. Ganun yun eh. Okay. Ayun, okay na. Okay, let's go first to the atomic structure. So, ano ba yung composition ng atoms? Alam naman natin, ang composition ng atoms, yan. May mga tinatawag tayong term sa kanya, di ba? Atomic number, atomic mass. Ano ba yung atomic number? By your own understanding, what is atomic number? Number of protons. Kung baga sa bilang ng mga, kung sa gender, bilang ng mga lalaki, di ba? So, ito yung tinatawag na nucleus. Sa loob niya, mayroong mga particles. Diba? Meron dyan positive, ang tawag doon, proton. Yung umiikot naman, ang tawag doon is electrons. Ngayon, anong tawag naman dito sa walang charge? Kung baga sa anong tawag doon sa baling na yan? Neutron. Neutral. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Pwede din sa hayop, diba? Pwede sa gulay.
So that is that is neutron. So applicable sa dyan. Okay, pag sinabi naman atomic weight, so sisimplify na lang natin, no? Hindi na masyadong detalye. Ano yung atomic weight? Kunwari, hindi mo nakita. In your own definition, what is atomic weight? Yan yung weight nila, dalawa. Yung weight nung nasa gitna. So that is atomic weight. Okay, sa atomic weight, may mga values yan na kino-consider. Most especially yung tinatawag na yung Avogadro's number. So according to Avogadro, meron daw yung constant. So sa isang mole daw, pag sinabing 1 mole, yan yung unit of measurement. So sa isang 1 mole daw, meron kang ganyong karaming number of atoms. Halimbawa, meron kang ganyang pera. Malaki ba siya? Malaki. Malaking malaki, di ba? So, kasi 10 to the 23. So, sobrang dami niya. So, ito yung measurement niya, unit of measurement, 1 mole. Okay, naintindihan ba? So, pasensya na tayo, bibilisan natin. Di ba? May exam kayo mamayang hapon. Every week yan. Hindi pa nag-board exam kayo para lang kayo nag-quiz. Walang comment. Di ba? Hindi nyo pa na-experience siguro mag-board, no? Kasi first, tama. So in short, mga virgin pa. Pwede. Okay, may tanong pala ako. Saan galing, saan school ang SJTCP? Jeffrey Abarkar. Ano na malit niya, sir? Ano meaning nun? Tingnan. Novaliches. Malapit sa SM. Malanday. Malayo. So mostly sa inyo, di ba, TUP? TUP, ano yung T? Tagig, ano naman yung TUPM? Isa lang. TUPM, isa lang. Ito naman, WSOB, ay wala, absent to. Ito, UNP, si Jose Brian. Si Jose Brian. Saan yung UNP? University of? North, dapat UN, ito. University of Northeastern. Philippines. Kaya UNP. Ito naman, NUSU. Saan yan? NUSU. Sino taga NUSU? Wala, absent pala siya, no? Ang tawag ko, walang sumasok. Absent pala eh. Okay, balik tayo, no? So mamaya magtatawag ako minsan. Okay. So, ang tawag dito, ito yung mga subatomic particles. So, pag sinabing proton, positive, neutron, neutral, electron, negative. Ngayon, out of that three, isa lang hindi kinoconsider yung weight. Ito, sobrang liit niya. Hindi siya kinoconsider ng weight. Kaya sa atomic weight, ito lang yung mini-measure. Kasi ito kasi, umiikot yan ng mabilis. Sobrang bilis, nagiging siyang cloud. Nakita na kang cloud, di ba? Anong kulay ng cloud? Sometimes black, green, di ba? Nagiging pink. Di ba? Ganun ang clouds. Pag sinabi mong cloud, sobrang bilis niya. Hindi niyo makita yung loob. So parang nagbablur. Di ba? Okay. Actually, the same yung mass nila. So yung atomic mass, divide mo sa 2, yan yung mass ng isa. Ang proton sa kanyang neutron. And yan, yung mass of electron, sabi ko nga, ini-ignore na yan. Kaya ito lang yung wini-weight. So pag sinabing number of atomic number, number of protons. Pag sinabi naman atomic weight, anong pangalan mo, sir? Biko. Pag sinabi mo atomic weight, bigat ng 2 balls, di ba? Mga balls sa loob.
O, yan yung bigat niya. Si proton saka si neutron. Okay na? Naintindihan? Okay. Ano, puyat ka ata. Tumakbo ka ata kahit kahapon ha. Tumakbo ba kayo sa Quezon City? Sino taga Quezon City dito? Wala. Saan kayong bansa galing? So kahapon no, may activity doon eh. Sobrang topic. Okay. So pag sinabi naman natin isotopes, sige nga. Tingin kanina, nung tinignan ko, tumingin na doon. Okay, pag sinabing isotope, in other words, kunwari, hindi mo nakita. Sinave mo siya. Same, ano yung nagkakaiba? Number of neutron yan. Pag sinabing isotope, ayun. Yan. Pag sinabing isotope, same yung proton niya, kaya lang different yung neutron. Ibig sabihin, nababawasan, nadadagdagan to. So pag nadagdagan, bumibigat. Pag nabawasan, lumiliit. So kung an example of isotope, yung C, ano yung ibig sabihin ng C dyan? Carbon, di ba? Ano yung 6 dyan? Atomic? Yeah, atomic di ba? Yung number dito, yan yung nag-change siya, di ba? Nag-value, nag-change. Actually, yung number of niya is, atomic number niya is 12, di ba? Hindi 6. 12, di ba? Oo naman, di ba? Atomic number niya is 12, tama ba? Okay. So, yung nagbabago dyan, yung sa taas, yung neutron, nadadagdagan, nababawasan. Duda sa iyo eh. Hindi naniniwala. Hindi daw 12. 12 ba talaga? Sure ka na? Pag pinako ka sa krus, papanindigan mo yun. Okay, so joke tayo minsan, no? Yan. Ano ba example ng atomic ay isotope? Ano ba example ng isotope? Nagbabago-bago yung neutron. Ano pa? Sabog kayo lahat, no? Nakadrag siguro kayo, no? Nagtungkay kayo kahapon, di ba? Madami. So, yung mga usually, yung mga non-metals. So, yan yung mga nagbabago-bago yung neutron. Kaya talaga. Okay, para mas maintindihan natin, gaano ba kalaki yan? Nakita nyo yung, ang tawag dyan sa maliit? Joule. Diba, bulitas yun, no? Alam mo yan eh. Diba, bulitas yan. Nakita niyo yung racetrack? Hindi siya. Ano yan? Yun, racetrack, diba? Nakita niyo. Takbuhan yan. Ganyan kalaki yung cover ng electron. Yung neutron, ganyan lang yung kalit. Yan. So, in short, yung sa atomic level pa lang, ang daming void. So sabi ko nga kanina, diba, pag kinompress mo yung buong universe, isang butil lang ng bigas, ang mass niya talaga, ang matter niya. Kasi majority ng atom pa lang, puro void. Okay, so mas naiintindihan na. Okay, let's go to the atomic, periodic table natin, no? Okay, sige nga, hanapin nyo dyan. Ano to? Sige nga, pag nakita nyo, ano to? Mercury? Mercury ba yan? Sure ka? Ano nakalagay? Sabi mo, Mercury. Walang M dyan eh. Di ba Hg? Walang Mercury. Walang M dyan. Hindi Mercury, Hg. Okay, ang chemical name ng Mercury is Hg. Ano namang chemical name ng gold? Ma'am? Au. Ano naman yung Ag? Silver. Ano naman yung Pb? Lead. Ano naman yung Fr? Francium. Diba pag social francium? Diba pag tabi-tabi lang, francium. Ano naman yung PO? Polonium. Okay. Ge. Hindi yan yung sa ilaw, diba? GE. So, General Electric.
Batul. Sino yun? Okay, ito yung periodic table natin. Bakit kasi in-arrange na periodic table? Kasi ito yung element niya, nagbabago-bago. Sabi pag sinabing periodic, di ba pag sinabing periodic, naulit siya. Every month, di ba? Oh, may period ka. Oh, every month yun. So, naulit siya. Repetition. So, the same din dito. Repetition din yan. Yung properties ng lahat ng nasa isang column, pareho yung properties niya. May mga counting deviation lang. Dati yung scientists, ang ginagawa nila, isang linya lang. Ngayon, in-arrange nila sa vertical na the same yung properties. Kaya nga, mayroong part yan eh. Mayroong diyang metal, mayroong non-metal. Mamaya, pakita natin. No? Yan yung example niya. Example nung nasa loob. So, ano yung H dyan? Ha? Hydrogen. Ano yung ibig sabihin ng 1? Mr. Pogi. Nakita nung Sabado O kapatid mo yun? May kapatid ka? Nakita nandun. Bully ka, sir, Huwag mo daw. Bully daw siya. Sabi sa'yo, bully daw siya eh. Okay, sige nga, sir. Anong ibig sabihin ng 1.00 something? Hindi mo din alam. O sige, pulihin mo siya. Okay, pag sinabing 1.00 something, sino may alam? Kayo, sir, na naka-green, nagwapo. Di ba? Oo, sino kaya sa dalawa? Oh, sir, kayo naka-green, nagwapo. Ano yung ibig sabihin ng 1.00 something? Atomic? Tama. Pag naiisip mo na, yan yung tamang sagot. Ayan yung atomic weight. Ano naman yung number 1 sa taas niya? Atomic number. So, ikaw yung pogi. Sino yung sa likod mo? Mas pogi ba? Siguro daw. Ano masasabi mo? Naintindihan mo? Gusto mag-i-check ako? Oo. Oo daw. Okay daw. Kayo talaga. Kahit puyat ako. Pinunta ako. Na-late lang kasi. Na-traffic, no? Yan lang ibig sabihin yan. Okay, sabi ko nga, periodic siya, naulit, periodicity, naulit siya. Example, tignan nyo yung non-reactive gas, which is He. Ano yung He? Helium. Katabi niyan palagi, soft reactive metal. So, paulit-ulit siya, naulit, for Na, Na, Ca. So, periodic siya, periodicity, naulit, every month, di ba? Yan yung ibig sabihin ng periodic table. Okay. Di ba sabi ko kanina, meron siyang part? Meron siyang metal, non-metal, saka metalloid. Okay. Yung right part niya, yan yung tawag dyan is non-metal. Kung baga sa yan yung mga babae. Okay, ano naman yung nasa kaliwa? Yan, ano naman sa kaliwa? Yan yung metal. Kung baga sa yan yung mga lalaki. Ngayon, ano naman nasa gitna? Ayaw niya na magpakita. Ano naman nasa gitna? Ano tawag sa kanya, ma'am? Metalloid. Kumbaga sa tao, may babae, may lalaki. Ano yung nasa gitna? Sila. Iba ba yung sila sa bading? Sa bakla? Sa gay? Iba ba yun? Magkakaiba yan? Meron ba dito? Meron ba dito? Okay. Kumbaga sa merong gitna. So, metalloid. So, hindi siya metal, hindi rin siya non-metal. Ano yung mga example niya? A, L, T, O, saka AT. Ano yung AT? Ano? Atium. Atium daw. Ito naman, aluminum. Ano itong PO? Polonium. Okay. Ano yung AT? AT. Basta yun na yun. Huwag nyo nang alamin. Okay, yan yung metalloid natin. So marami yan May GE pa yan, saka may SI, silicon. Alam niyo naman yung silicon, no? May gumagamit ba nun? Sir, gumagamit ka ng silicon? Hindi, oo, gumagamit kayo sa laptop. Di ba may silicon yun? Majority of the component of your motherboard is silicon. Ngayon talaga. Pag sinabi mo kasi silicon, iba yung naisip mo. Okay.
mas magulo yung yung, mas magulo yung weekend. Kasi nakita ko na to talaga doon eh. Kapatid mo yan? Hindi. Kamukha mo lang. Hindi mo kilala. Sino si Inolia? Sino si Inolia? Enola. Hindi kaya nakasanagay doon eh. Sino si Enola? Wala pa. Hindi na mapasok. Okay. So, dito sa periodic table, meron din tayong tinatawag na electronegativity, meron din tayong tinatawag na electropositive. Okay. Pag pumupunta ka sa kanan, may tendency kang mas may tendency ka mag-attract, yan, mag-receive ng electron. Pag pumupunta ka sa kanan, ay sa kaliwa, mas may tendency ka mag-release. Diba? Diba? Parang tao lang yan. Habang pumupunta ka sa kanan, nagiging kang babae. Diba? Merong tunay na lalaki, habang tumatagal, mahilig sa chocolate, mahilig sa chicken, habang tumatagal, nagkakaroon siya ng properties. Mas nagbibigay siya. Okay? Tandaan niyo, nagbibigay siya. Ano naman yung nasa dulo? Bakit? Ibig sabihin, wala na siyang mabibigay. Wala na eh. Naubos na. Okay. Electronegativity, tandaan niyo lang, the more na nagiging negative siya, the more na nag-accept ng electron. So, minsan, kaya siya nagko-combine because of this scenario or ano tawag dyan? Condition, phenomenon. Yung because of the charge. Kaya mayroon tayong mga tinatawag na bond, di ba? Ionic, covalent, etc. etc. Okay, naintindihan? Naintindihan, ma'am? Okay, yan. Meron tayong mga ranges from 0.7 to 4. Ano yung 0.7? Yan yung FR. Ano yung ibig ng sabihin ng FR? Francium, di ba? Ano naman yung 4? F. Fluorine or fluoride? Basta yung fluoride, alam niyo sa toothpaste yun, di ba? Fluorine, fluoride. Fluorine. Pag na-combine na siya, nagiging siyang fluoride. Sodium fluoride, di ba? Aluminum fluoride, etc. So, kung titignan nyo, mas mataas yung negativity ang papunta dito. Okay? Pag sinabing electronegativity, the ability of atom to attract electrons. Okay? Okay. So, let's go to the different types ng bond. Okay? So, we have 3. Ionic, covalent, ano pa? Metallic, and yung pang-apat, secondary. So, yun yung 4 na bond para maka-form ka ng molecules. So, from atom to molecules, kailangan mo ng force para magkaroon ng bonding or magkaroon ng another family. Okay, ano ba yung ionic bond? Okay, ito yung combination ng metal and non-metal. So, yan yung combination ng lalaki saka babae. Ito yung legal ionic bond. Lalaki saka babae, yan yung legal. Okay? Anong mga example ng ionic bond? Yan. Alam mo yung NaCl? Sir, alam mo yung NaCl? NaCl. Sodium chloride. Ano yun sa Tagalog? Asin. Diba? Pabili nga po, punta ka na. Pabili nga po isang galon ng sodium chloride. Isip yung kandera, no? Wala po. Wala po kaming ganun. So, an example niyan is NaCl. Yung Na dyan, yan yung positive, yan yung metal. Yung Cl naman yan yung negative. So, the union of metal and non-metal, ang tawag doon is ionic bond. Okay, ito yung legal. Ano pa yung mga example ng ionic bond? Diyan. Justin, hindi wala, absent pala to. Mark Ryan de la Cruz. Mark Ryan de la Cruz. Ano yan? Mark Ryan de la Cruz. Ano pa example ng ionic bond?
Magaling ba kayo sa chemistry? Hindi rin. Magaling ka sa electricity, no? O yan, anong mga nakikita mong example ng ionic bond? Nakita mo sa, yan, sa mga kuryente natin. Ha? Ano daw? Pass! O sino gusto mo tulungan ka? Tawagin. Tulungan ka. Iba yung tingin mo sa kanya eh. Parang malagkit, no? Ganun sa katabi mo, tinuro mo kanina. Ano pa example? Di ba pag tinatawag ko nga ganun minsan, no? Ha? Pass din? Sige nga, tingnan mo ulit yung katabi mo. Tawagin ko ulit. Seryoso, totoo ba yun? Totoo? Totoo yung in-expect natin. Pass din. Okay, ano ba yan? Ang dami, lahat na nakikita nyo, combine nyo na. Magnesium oxide, what else? Lahat na nakikita nyo sa kaliwa, combine nyo sa kanan. Magnesium oxide, ano pa? Basta magnesium ako. Sodium. O palitan mo, sodium fluoride, sodium ano pa? Sodium chloride, ano pa? Sodium chloride, di ba? So marami yun. Okay. Okay. Basta union ng positive and negative. Okay, let's go to the... Naintindihan ba? Naintindihan? Okay, let's go to the next bond. Ang tawag naman dyan, covalent. Ano naman yung covalent? Yan yung medyo nakikita natin, di ba? Nakikita ng mga lalaki, naiingit yung mga lalaki. The union between negative and negative, or the union between girls. Di ba, mga best friends? Di ba? Bakit pag ang babae na holding hands, okay lang? Pag lalaki, okay din, di ba? Ha? Sabi mo. Nakakatuwa ba yun? Sige nga, holding hands kayong dalawa. So ito yung ano, the union between nonmetals. So, covalent sharing. Ano yung example niya? CH4. Ano yung CH4? Carbon, hydrogen. Apat na hydrogen. Ano ibig sabihin nun? Tetrahydrogen. Carbon, tetrahydrogen. Anong other name sa kanya? Tawagin natin si Ma'am. Nakasalamin yung nasa likod. Nakaitim. Hindi, alam, pass na lang. Tawagin ko na lang kaya yung pang weekdays, yung sasagot sa inyo. Okay. Sige, sino may alam? CH4. Kayo, sir, alam mo CH4? Sir na lang tatanungin ko. Ano, sino may idea? O, pumasok din, pass din siya. O, sino may idea? CH4. Ito, seryoso to eh. Yung naka-brown. Pangalan mo, sir? Pogi. Mr. Pogi. Mr. Pogi, ano yung ibig sabihin ng CH4? Uy, kinilig yung nasa unahan, no? Nung tinawag ko Mr. Pogi, kinilig yung nasa unahan. Kaya lang dito, sino kaya dito? Mr. Pogi, ano yung CH4? Siyempre, dapat di ka ano ba yan? Pass lahat? Sige na, pass na lang ako. Hindi na natin continue to. Yan yung naamoy nyo. Ay, hindi nyo pala naamoy. Yung galing sa septic tank. Galing sa LPG. May clue na. Ang letter niya nagsisimula sa M. Hindi manyak. Hindi manyak. M. Mabaho. Hindi. Chemical name. Ay, ano. Chemical siya. Or gas. Yan, methane. Ay, salamat. Sana akala ko magpapas na ako. Sinong sabi? Binulong. Yung bulong niya ba may kasamang dila? Hindi ba? Wala naman. Hindi naman. Okay, ano pa mga example ng covalent bond? Dami, di ba? Chlorine. Hindi ba? Cl2, F2. Ayan, lahat ng nagko-combine na ulit. Yan, covalent bond yun. Okay? Naintindihan? So, sinisimplify na natin, no, para maaga tayong matapos. Siguro mga 11:45, ay 11:50. Tapos start tayo 12. Hindi, magla-lunch kayo. Siyempre, ako din magla-lunch pa ako. Okay. Ha? Ano yung sabi?
Kayo nagsasabi kayo, di kayo proud sabihin, ako yun sir. Wala. Okay, another bond is yung tinatawag na metallic. Ito yung nakaka-issue, di ba? Relationship between metals. Ito yung relationship ng dalawang lalaki. Nag-holding hands kanina, di ba? So, ano example nito? Kita, yung si ma'am na nasa likod. Ano example nung na metallic? Metallic, mama, hindi metallic. Metallic. Metallic, hindi may. Kaya ba yun? Yes, ma'am. Ano example ng metallic? Hindi, kasi ba nagpas yun, magpapas ka na rin? Metallic. Ano example ng mga metallic bonding? Sige ma'am, hintayin natin yung sagot mo. Ha? Hindi alam. Sino may alam? Metallic bonding? Alloy. Kaya alloy, di ba? Hindi, ano yun? Di ba na lang? Pero yung composition niya mismo. Okay, ako na naman sasagot. Yung mga bonding between magnesium and magnesium, metallic ba siya? Metallic siya, di ba? Kasi nagbabanding yan. Kaya tayo may metals. O bonding between iron, diba? Iron and iron. So, metallic bond yan. Kaya lang hindi sila masyado nagko-combine talaga. So, since nagkakadikit sila, nagkakaroon tayo ng tinatawag na free electron. So, dyan na po, since electrical kayo, dyan nagkakaroon ng kuryente. Bakit hindi conductive ang plastic compare sa metal? Kasi yung plastic, wala naman yung free electron na tinatawag or valence electron. Compare mo sa metallic, since positive siya, di ba pag positive to positive, repel, attract. Repel. So, pag nagre-repel ka, yung negative niya, nadi-displace. So, meron tayong free flowing electron. Okay, pag nilagyan mo ng force, nagkakaroon ng electricity, di ba? Ngayon, ano ba yung ginagamit yung convention? From positive to negative or negative to positive? Yung flow ng electricity. Negative to positive. Ito yung sa computation nyo, di ba? Tama ba? Di, yung ginagamit nyo. Hindi pa rin compute kayo, di ba? Yung Kirchhoff's something. Di ba? Di ba? May ganito pa yan. Ito yung negative, ito yung positive, di ba? Saan yung direction ng flow? Ganito or ganito? Depende. Ano yung ginagamit nyo? Conventional. Positive to negative. Yan yung conventional. Or hindi ito. Hindi ba yan? Ito ata eh. Sa computation nyo, hindi nyo napansin yun. Kasi puro kayo computation eh. Yan. Di ba ang flow, lumalabas, ang flow dyan, ang gumagalaw is electron. Pero there is a recent study, ang gumagalaw pala is positive. Ano nangyari yun? Parang nalabo, no? There is a recent study, actually pinag-aawayan pa yun eh. Yung, sabi daw, yung conventional, yan yung tinuturo sa school. Pero actually, yung flow ng kuryente, baliktad. Sabi nila. Hindi ko naman alam. Basta sabi nila yun. So, baliktad daw yung flow ng energy, ng kuryente. So, syempre, hindi pa natin na-accept yun. Hindi nyo pa ina-accept. Kasi maraming mababago sa computation. Pag in-accept nyo yun, lahat ng pinag-aralan nyo, sabog. Kalokohan lang pala to eh. Buwagin na natin. So, apektado yun. Kaya minsan, sinusuppress pa yung idea ng ganon. Hanggang hindi pa napuproven na totoo. So, basta tandaan nyo, yung convention nyo, yun yung, ito ata yun eh. Tama, di ba? Pero sa computation, sa actual is, ito yung lumalabas. Positive to negative. Okay? Okay, let's go to the last bonding. So, ano nangyari? Nagsarili na siya, oh. Gusto niya nang umuwi. Gusto mo nang umuwi? Ayan, gusto niya nang umuwi eh. Ano ba yan? Yan.
Yan naman yung pang-apat, secondary bond. Yan yung bond between atoms or molecules. Example, hydrogen gas. Hindi siya polar na tinatawag. Bipolar siya. So, ibig sabihin, hindi pantay yung distribution ng electron cloud. May part na hindi, may part na meron. Parang ano yan, sun, solar system natin, di ba? Hindi siya pantay. Di ba? Nasa isang, anong behavior ng movement ng ano natin? Ellipse, di ba? Yung sun nandun sa isang focus. Tama ba pinagsasabi ko? O mga engineers, soon to be engineers. Oh, tama ba yan? Andito yung earth, andito yung sun. Tama ba? Tama ba, sir? So, to be engineer, dapat alam nyo yan. Okay, ganun din yung behavior ng secondary bonding. Ano pa yung mga example niya? Yung liquid hydrogen chloride. In other words, ano yung hydrogen chloride? Hydrogen chloride, ano po yun? Yan yung iniinom, di ba? Acido yun. Anong other term sa kanya? Muriatic ba yan? Muriatic acid, di ba? Hydrogen chloride. Hindi ka ba, nagugutom ka? Di, pag nagugutom ka, meron ka dyan. May lumalabas sa tiyan mo. Ay, o HCl. So, anong ang tawag doon sa Tagalog? Muriatic acid, di ba? Hindi pala Tagalog. English pa rin pala yun. Oh, another example is polymer. Ano yung polymer? Plastic, di ba? Lahat ng plastic is made of polymer yung connections nila. Okay? So, yan yung secondary. So, ito yung summary niya. Meron kayo sa handouts niyo, di ba? Meron ba? Ayun, nakita ko. Meron. Kaya yan yung apat na bonding. Okay? So, let's proceed to what we call crystalline. Okay, sa crystalline solid natin, ano example niya? Crystalline solid. Diamond, di ba? Gems. Ano pa? Opal. Ano pa? Ruby. Puwet ng baso, di ba? Crystalline din yun. Okay, pag sinabi crystalline, actually meron kang non-crystalline, crystalline. Kung dala nyo yung handouts nyo, nandyan lang yan. So yung crystalline, ang itsura niya, yan yung arrangement and array. 3D view ng, 3D composition ng structure ng isang materials. Para mas makita natin, ito yan. So, ang tawag naman dun sa material na hindi crystal, amorphous naman. Okay, ito yung example niya, silicon O2. Ano yung silicon O2? Ito hindi ko natawag. Kayo sir, naka-blue. Tulog na ba? Yan to, kapuyat ka kagabi. Sir, ano yung SiO2? Anong tawag sa kanya? Chemical name. Ha? Pastel? Ano yun? Silicon dioxide. Ano ba si sir? Silicon dioxide. Okay, pag kinumbahin mo siya, nag-perform siya ng either crystal or non-crystal. Saan ba nag-perform yun na non-crystal? Kapag mayroong rapid cooling. So actually, you can create a diamond in the laboratory, kaya lang hindi siya perfect. Unlike dun sa mga nakukuha sa ilalim ng lupa, yun yung perfect. Kasi yung diamond, dapat it must undergo high temperature, high pressure for a long duration of time. So pwede mong gawin yun sa laboratory, kaya lang hindi siya perfect. Para nagiging ganito siya. Pero yung naturally derived from our resources, ganito itsura niya, yung diamond. Okay? Example lang yan, silicon dioxide. Marami yan, klase. Yun. Ay, nagsasarili na. May multo ata dito eh. Yan, mas maintindihan niyo yung mga terms na yan. Actually, nasa handouts na yan. Pag sinabing unit cell, yan yung basic unit structural building block ng
crystal structure. Pag sinabi naman coordination number, yan yung pinakamalapit na atoms na malapit doon sa kinoconsider mo. And pag sinabing atomic packing factor, huwag kayo masyadong social sa pagbasa niya na atomic packing factor. Ayusin niyo yung atomic packing factor. So, di ba may mga social atomic? Ayaw ko na sabihin. Okay. Yan yung ratio ng volume ng atoms within a unit cell divided by the volume of the unit cell. Okay, para mas maintindihan natin to, tingnan natin yung mga example niya. Yung tinatawag ng mga basic structure of crystalline solid. Okay, we have 3. We have 4. Yung basic structure natin, meron tayong mga tinatawag na SC. Actually, lumalabas to sa exam niya po. Okay. SC. Ano ba yung SC? Simple cubic structure. Okay. Ano yung coordination number kanina dinefine natin? Yan yung atoms na malapit sa kinukonsider natin na atom. Example, ito. Ilan yung coordination number niya? Yan yung mga malapit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. Ano naman yung volume ng number of atoms sa isang unit cell? Actually, ito yung isang unit cell. Kung titingnan nyo, hinati siya, di ba? So, pag bibilangin nyo siya, 8 times 1, 8. Kasi yung volume nito, yung sphere, hinati mo ng 8, 1, 8. So, 8 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times 1, 8 is equal to 1 atom. So, lumalabas, kapag kinumpine mo yung lahat, isang atom sa isang unit cell. Yung unit cell, yan yung cube. Okay? So, para makuha yung atomic packing factor, or social, ang gagawin mo lang, kukunin mo yung volume ng sphere, ay atom, i-divide mo sa volume ng unit cell. Example, ito yung volume ng unit cell, di ba? Since cube yan, A cube. Yung sa taas naman, number of atom per unit cell, ilan nga yun? Na-compute natin? 1 times 4 third pi r cube. Ano yun? Yan yung volume ng sphere. Okay, paano nakuha yung r? So, kung titingnan yung picture, yan. So, yung dimension niya is A, yung R niya is kalahati ng dimension. So that is 1 half A. So kung sasubstitute niyo sa R, compute niyo yun, lalabas ng APF ng SC is 0.52. More than 50% ng actual. So kung kapag nilagay mo siya, tinulaw mo siya, lalabas, kalahati ng cube, yan yung volume ni atom. Naintindihan? Mabilis ba? Okay lang. Okay, atomic packing factor nito is 0.52 or 52%. Ganyan ang arrangement ng crystal. Okay, naintindihan? May tanong? Wala. May tanong ka, Mr. Pogi? Ka-green? Wala. Ang pangalan mo, sir? Darwin. Ha? Darwin. Darwin. Hindi ka ba Chinese? Hindi naman. May lahi lang. Okay, another example niya is yung tinatawag naman na BCC. Ano naman yung BCC? Okay, sa BCC or body-centered cubic, okay, ang itsura naman ng structure niya ganon. Merong 4, saka merong bilog sa gitna. Okay? Kung kukumpitin mo yung number of volume niya, ito, 1. Yan yung 1 atom sa gitna, plus 8, yung volume nito is 1/8 pa rin. So, 2 plus 8 nito is equal to atoms. So, ibig sabihin, meron 2 atoms sa isang unit cell. So, same pa rin yung formula niya, APF. Yung sa baba niya is volume ng unit cell, sa taas niya is 2. Ngayon, saan nagkakaiba? Yung volume ng sphere, yung R niya nababago. Paano ba nakuha yung pi 3a over 4? Okay, tingnan niyo yung picture. Okay. Alam natin ang dimension nito is ilan? Di ba? A. Ngayon, ilang radius ang nandyan? 1. From here to there, ilang radius ang makikita nyo? 4, di ba? So, lalabas, 4 na radius. Tama? Kaya lang, sa geometry, pag kinukuha to, given yung dimension, A, saka yung height niya A, ano yung value nito sa taas? Pag 3D hypotenuse. Diba? Pag ito, alam natin, sir, sa likod.
Anong height nito? Ang tawag dyan hypotenuse, di ba? Anong niya? Anong value niya? A square root of 3 or 2. Ito yun. A square root of 2. Ito naman. A square root of 3. Okay? So kung gagawin nyo, tama yung sinabi mo, 4R, equate nyo sa A square root of 3. Kaya pag nilipat mo yung R, A square root of 3 over 4. Yun na yun. Yan ang ibig sabihin niyan. Okay? So substitute nyo, kahit wag na kayo mag-compute, automatic na yan, pareng-pareho yung mga APF factor niya. That is 0.60. 66 ba yan? 68? 66. Okay, try nyo lang compute. So ano yung mga example niya? Chromium, iron, and tungsten. So yun yung example ng ganitong structure ng crystalline. Kahit metal siya, considered pa rin siya as crystalline. Okay? Naintindihan? Kasi yung structure ang tinutukoy dyan na crystalline. Hindi yung typical na alam natin, crystal, diamond, hindi. Yung structure niya ang tinatawag. Ilan? 0.66? .68. Nandiyan kasi sa ano niya iba eh, di ba? Malabo din. Sino nag-compute? Anong lumabas? Alam, mag-compute kayo. So mamaya, no, pa mag-compute kayo, ha? Lahat kayo. Wala nang pass dito, ha? May pit ako sa computation. So sa natin, solve lang tayo. Ay mga ganito, kwentuhan lang. Ha? 0.66. Kayo dyan nasa likod. Mag-compute, taga-compute. Kung ilan point talaga. Kasi malay niyo, lumabas sa exam. Hindi niyo kinompute. Hindi niyo nakuha. 0.68. 68. Okay? That is 0.68. More than 1/2. Okay. That is BCC. Okay, let's proceed now. Yung pangatlo natin, tawag naman natin din is FCC. Face-centered cubic. So ano naman itsura niya? Kung titingnan nyo yung structure, yan. Instead na may bilog sa gitna, nasa gilid siya. Okay, pag kukumputin mo yung coordination number niya, actually that is 12. So pag nag-compute kayo, 12 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tama nga, 12. Yung volume niya naman is 6 times 1/2. Bakit 6? Bilangin niyo yung lahat ng face niya, 6. 1, 2, 3, 4, sa taas baba, 6 na yan. 1/2 kasi 1/2 yung volume ng sphere. Ngayon, the same pa rin, 8 times 1, 8. Kapag kinompute nyo yung lalabas, sa isang unit cell, we have 4 atoms. So kapag in-input nyo yun sa APF formula, 4 times 4, third pi r cube. Ano yung r? Paano nakuha yung r? The same as principle here na in-apply natin. Kaya lang, yung radius natin, ito, diba? Sa linyang ito, meron tayong 4 na radius. Tama ba? I-equate nyo yun sa a square root of 2. So, r natin is square root of 2 over 4a. Yan yung nakita nyo dyan. Or, pwede, huwag nyo nang isolve. Automatic na, ang APF is 0.74. Almost 1/3 ng buong volume niya. 0.74, 0.68, 0.52. Kung wala sa problem na 0.68, 0.66 na lang. Okay, naintindihan? Ano yung mga example niya? Silver, gold, copper, and aluminum. Okay? Ano pa yung example niya? HCP. Ang tawag naman dyan, hexagonal closed pack. Kaya lang, ang hexagonal closed pack, almost the same din siya sa FCC. Iba lang yung arrangement niya. Alternate siya. So, meron siyang A side, B side. Ano yung mga example niya? Cadmium, magnesium, titanium, and zinc. So, yung mga example ng HCP. And yung APM factor niya, the same din, 0.74.
So, yun yung apat na common crystalline structure. Lumalabas sa exam yan, ha? Okay, let's go to yung pinakakilala natin as crystalline. Yan. Ano yung mga example niya? Gem, semiconductor, and yung mga ginagamit sa turbine blades. So, minsan, medyo mahal yun. Alam mo yung diamond, yung pambutas ng metal, pambutas ng lupa, yung diamante. Di ba kayo nakakita nun? Di ba? So, yung ginagamit na pambutas is yung diamond. Kasi, di ba, pag sinabi diamond, siya yung matigas na bagay sa mundo. Mas matigas pa yan doon? Mas matigas? Depende. Depende pag galit, di ba? Mas matigas yun. Actually, may mas matigas pang material kaysa sa diamond. Hindi yun, ha? Hindi yun. Relative yun, eh. Nagpabago-bago. Ito talaga matigas. Yung tinatawag na, alam niyo to? Graphene. Actually made of, yung diamond made of one element. Carbon, di ba? Yung the same siya sa, yung uling natin. Nakita na kayo uling, di ba? Yung lapis. Lead carbon yun. Lead carbon. So pag galit ka sa katabi mo, saksakin mo noon para ma-lead poison. Lead poison yun. Di ba? The same component niya nung diamond. Ito din, the same din. Yung graphene is made of carbon din. Kaya lang yung atom niya, yung arrangement niya is one layer lang. Naka-compact yan. Actually, there is a proposal in University of Berkeley. Alam yan? Doon sa amin, sa California. Sa University of Berkeley, California, UC, University of California sa Berkeley, there is a proposal that they are going to use this for elevator. From what location? From from yan, sa Earth papunta sa Moon. So ito yun na yung dadaanan ng mga astronaut. Pwede ba yun? Sa sobrang tigas nito, isang layer lang siya, di mo makikita. So pwedeng tumayo yung 100 elepante doon, hindi siya mabibiyak. So mas matigas siya sa diamond. We call it graphene. Okay? Made of the same component ng diamond sa kanang uling carbon. Okay, ito yung tinatawag na polycrystal saka single crystal. Pag polycrystal, imagine nyo na lang yung nabasag na salamin, different aggregation of single crystal. So yung maliit na yun, yan yung crystal. Okay? So mostly ng steel natin made of polycrystal. Lahat ng materials natin na alam made of polycrystal yan. Okay, in terms of this naman, mechanical property, I will not discuss it. Later na lang paghapon. Kasi yung topic natin, engineering and strength of materials, di ba? So mamaya ko na lang yan i-discuss para dire-diretso natin. Okay, let's go back with this classification of engineering materials. So we have different classification of engineering materials. We have yung tinatawag na metal, polymer, ceramic. Yan yung mga classification natin. Okay, let's enumerate this family, no? So we have classes of metal. Metals and alloys, polymer, ceramic and glasses, composite and natural materials. So, iisa-isay natin yan, i-discuss. May picture naman to eh. So, example, let's go to metal. Yan, basahin nyo na lang. So, metal, normally combination of metallic elements. Gaya ng kinento ko dito kanina, it is a bond between metallic elements. So, yung metallic bond niya, yun yung tawag dun sa relationship ng mga metals. Okay, ano ba yung mga applications niya? Lahat. Lalo sa inyo, di ba electrical kayo?
Ano yung component nung kuryente, yung wire? Copper. Diba? Ang copper is, ano yung chemical name niya? CO. See you. See you later, di ba? So, yung component ng copper. Ngayon, ano pa yung mga ginagamit nyo? Ba't di kayo nagagamit ng silver? Mahal. Ba't di kayo nagagamit ng gold? Mahal, mas mahal. Ano dapat pinaka-effective na, pinaka-conductive na metal? Diamond? Gold. O ba't din yung ginagamit gold? Mahal. Mahal ba yan? Nanakawin, di ba? Try nyo na ba mag-jumper? Mahal din pag-jumper. Hindi, mura kaya. Hindi ka babayad ng kuryente. Mahal pag na? Panag-bail, di ba? Magkano ang bail? Depende. Depende sa ninakaw mo. Minubalita na ba kayo na nakulong? Wala pa, di ba? Hindi totoo. Laki ng balitaan eh. Hindi siya totoo. Hindi, actually dun sa may lugar namin may kasi kayo babayad nun eh. Pag di nyo sinumpong, kayo babayad nun. Kasi hiwa-hiwalay yan eh. Yung system laws ng Meralco, nagtatrabaho ba kayo lahat? Ay, si sir talaga, nagtatrabaho na to. Di po, estudyante. Si ma'am, tatrabaho to si ma'am. Sino nagtatrabaho ngayon sa, lahat ba kayo full-time? Mostly. Nagtatrabaho kayo lahat? Kaya kayo weekend? Pwede naman, di ba, trabaho gabi, sumasayaw. Yung sa mga plaza, yung mga dance contest. Yung talaga na may naisip nyo. Yung sumasayaw paggabi, sa mga dance contest, ayaw nyo gawin yun. Tatrabaho paggabi, nag-aaral pag umaga. No, nag-aaral pag weekdays, nagtatrabaho pag weekend. Hindi kayo ganun, no? So talagang mostly kayo nagtatrabaho. Sino nagtatrabaho dito sa Meralco? Sige, turuan kayo. Turuan kayo. May wala nagtatrabaho sa Meralco? Ha? Dati kayo, ma'am. Anong trabaho niya doon, ma'am? Ano po? Technician. Kayo nag-aayos ng ano? Ano po? Yung lang, mula secondary po hanggang sa mga Sa mga bahay. May ano yun, di ba? Anong tawag doon sa feeder lane ba yun? Yung malalaki. Yung mga nasa highway, yung matataas. Transmission line. Okay. Hindi nyo ba na-experience yung trabaho magbilang ng poste? Anong trabaho mo, sir? Bibilang po ako ng poste. Literal ba yun? Di ba hindi? Ibig sabihin, tambay. Ang trabaho mo, nagbibilang ng poste. Hindi trabaho yun, tambay yun. Ibig sabihin nun. Okay, balik tayo, no? Ano pa yung mga materials na nakikita nyo sa wire? Yung insulator, di ba? Insulator. Plastic. Aluminum, di ba? Silicone. Ano pa? Porcelana. Ceramics, di ba? So, yung mga materials na nakikita nyo. Okay, bakit natanong kayo sa Meralco? Yung kanina, pag nag-jumper kasi, pati yung loss doon, sisingilin sa inyo. So pag may kilala kayo doon sa lugar ni jumper, sumbong nyo na, may cash prize kayo doon. Singilin nyo si ma'am. Hindi dati yan eh. Okay, yan yung ginagawa, no? Na sinisingil kasi yan sa inyo. System loss. So yung mga nanakaw, yung nawala sa linya, kasi di ba may dissipation of energy yan. Habang dumadaan siya sa transmission line, nababawasan yung electricity. Diba? Nadidissipate siya. Okay? So, ito yung example natin. No? So, balik tayo dito. Yung metal, yan yung metal. Yung alloy naman, yan yung combination ng different metal. Ay, yung kaninang in-example nyo. Ano yung alloy? Bronze. Diba? Bronze. Example ng alloy. Ano pa? Brass. So, ang brass, combination ng copper and zinc. Yung steel naman, combination ng iron and carbon. Okay, ano pa? Marami yan. Sobrang dami yan. Yan yung mga example. Yung mga ginagamit nyo. Ano ito? Washer.
Screw. So yung mga materials, sa strength of materials, yun yung mga, usually mga alloy. Titanium and alloy, nickel, copper, aluminum and iron, steel. So yun yung mga alloys niya. Kumbaga. So ano pa yung example ng alloy? Steel, yun yung pinakasikat. So we have different classification ng steel, carbon, alloy, tool, and stainless. Yung carbon alloy, yun yung combination lang ng iron and carbon. Walang other component. Yung alloy naman, may component siya. May kasama siya ang other metal. Example, zinc, chromium, etc. So yung stainless steel naman, yan yung pinaka, hindi yung nangangalawang stainless. So mayroon siyang component ng chromium. Kasi yung chromium, papatigas din yun eh. Tapos meron pa siya yung zinc, component yung zinc. Yung zinc kasi yun yung nag-i-inhibit ng rustiness ng iron. Okay? That is for steel. How about naman yung three types niya? So we have three: low alloy, medium alloy, and high alloy steel. Depende sa application. Actually, hindi nyo ito ma-appreciate kasi pang civil to. Sa amin to eh. So yun talaga sa inyo, mga wire, copper, etc. Paano compute yung load, paano mag-design ng ano yan, ilang saksakan ang kailangan. Di ba, depende yan sa saksakan, no? So, pag isang saksakan, magkano ang singil? Sino nagtatrabaho lahat? Sino ba nagde-design dito? Siyempre, pagka-graduate nyo, di pa kayo pwede magpirma, di ba? So, dyan sa ganyan, ang singilan nyo ba is nakabase sa dito, di ba? Number of, anong tawag dyan? Saksakan. Outlet. So, magkano ang singil pag outlet? Sumasak mo ito. Per TBA mo, magandang. Isang outlet, magkano ang singil? 500? 1,000? 100? 1,000? O, tanungin natin si Sir. Magkano? 100? Hindi sir, material na sa amin, total ng materials tapos 30%. Hindi, wala kayong unit cost. Kasi yung last, sabi nila, nasa 500 data. 250? 500 pero 1,000. Hindi pero ganito, outlet. Ano ba, papa-estimated ka, no? Okay, paki-estimate nga ilang magkano ang gagastusin ko dito. Eh, siyempre, kapipirma, titingnan mo, meron kang 6 na outlet times 1,000, 6,000. Ganun ng unit costing. Ayun, sabi ng may-ari, paano mo yun nakuha? Binilang ko yung okay, pwede bang isa na lang? Bigyan ka ng 500, isang outlet, mag-extension wire na lang siya. Pwede ba yun? Pwede, di ba? Pwede ba yun? Mag-extension wire na lang. Pwede, di ba? So, sisingilin ka lang ng 500 pesos. Pinirmahan mo. Tapos nagka-problema, no? Nagka-aberya, nasunog yung bahay. Tapos kinasuhan ka, no? Balik mo yung 500. Ayan, liabilities ang tawag doon. Okay, balik tayo dito. So, kanina, pinakita ko yung steel. Ang steel is an alloy, tama? Another example of alloy is the combination of and with cast iron. So, sige nga, kindly give me different, ano ba yung tsura ng iron? Alam ba ito mga tao? Oh? Kayo ba'y nag-aaral? Kayo ba'y may plano magpasa ng exam? Okay, sige nga. Ikaw na lang tatawagin ko. Sa lang po, interesado ka eh. Okay, ano example ng iron pa? Naisip mo? Ha? Ano? Iron. O, iron ore. Anong tawag dyan? Slag, di ba? Yung ano? Apa? Dami actually. Ayun pa, iron, di ba? Di ba? Yan yung mga example ng iron. Pero hindi iron si Iron Man, ha? Steel yan eh. Tapos may ano. Kayo talaga, hindi na naman kayo nag-ano. Okay.
So pag sinabi nating iron, meron tayong tinatawag na cast iron. Yung cast iron sa Tagalog is pondido niyan, pondido. Yan yung sa jetmatic pump, no? Di ba pag wini-welding yun, hindi pwede. Di ba may kinakabit pa silang something? Kasi hindi siya na-weld. Kasi pondido siya, kaya pondido eh. Hindi siya dinadaan siya ng kuryente, pero hindi siya nagkakandak ng ina-expect natin. Okay. So actually we have 4 types. Marami yan. 4 types lang nilagay ko. Yung gray, white, nodular, and malleable. Ano yung difference ng bawat isa? Okay. Pag sinabing cast iron, yan, refers to family of iron, carbon, and silicon. Okay, example niya, gray iron, yan yung high carbon iron. Yan yung mas medyo matigas. Pag sinabi yung gray iron, yan yung kulay gray. Mostly, di ba, yung mga jetmatic pump natin kulay gray. So, yan example ng gray iron. Yung white iron naman, actually, hindi ba nakakita nun eh. Hard cast structure, difficult to machine. Pag sinabing difficult to machine, mahirap siya i-molding. Kasi nga, brittle siya. Alam mo, wini-welding mo. Ano yun? Yung umiikot? Ginagrind. Torno? Torno ba tawag doon? Ginagrind mo yung ano, di ba? Yung nagkamali kong grind, pwede mag-crack yun. Brittle kasi ang cast iron. Whereas yung mga steel natin, flexible siya. Kasi may halong carbon. Yung carbon ang nagpapa-flexible sa kanya. So, pero kung purely iron lang, yun yung mahirap. Brittle siya. So, ipatungo yun sa katabi mo, yun, bubukol lang yung ulo niya. Pero hindi yun, ano. Nabibiyak yun, mabilisan. Pag sinabi brittle, madaling, mabiyak. Okay? Malleable naman. Itong type ng cast iron in which the structure can be altered by treatment, by thermal treatment. So, pag may narinig kayong may thermal treatment na malleable iron yan. Ductile iron naman, merong introduction ng spheroidal graphite. In short, may introduction ng graphite, carbon pa rin. The same pa rin. Kaya lang in that case, spheroid. Bilog-bilog siya. Yung structure niya. Hindi siya yung typical na alam natin na may mga kanto. Spheroidal graphite siya. Usually, ang tawag sa kanya, nodular cast iron. And lastly, yung tinatawag na mantled iron, it contains cementite and graphite. Yung composition niya. So, cementite and graphite. So, mantled iron with cementite. Okay? Actually, may picture yan. Yung mga component niya. Cementite, austenite, ano pa yun? Austenite, ferrite, lead, borite. Yan yung mga component niya. So, habang tumataas yung carbon concentration nyo, mas nagkakaroon siya ng classification. Halimbawa, ito yung, di ba, in-smelting mo siya, pinapainitan mo, no? Inawarma mo. Halimbawa, yung temperature mo is 156, 139. So, at ito yung content na nilagay. Ito yung content na nilagay nyo, 6%. So, kapag lumampas siya, yung temperature niya, ang tawag na sa kanya is cementite. Okay? So, ito yung mga ginatawag na iron carbon phase diagram pag gumagawa ka ng steel. Okay? Naintindihan ba? Yan. So, let's go to ito pa po, iba naman na topic. So, tapos na tayo sa metal and iron, no? So, let's go to pakita ko lang example niya. So, yan yung mga example ng metal sa iron. Naintindihan niyo ba? Sulat niyan? Hindi. Ano yan? Chinese ba or Japanese? Japanese. Japanese, no? Japanese yan. Sige ha, basta ito. Ito, ano to? Chromium. O, diba? Ito, ano to? Carbon. Diba? Ito, basahin natin ha. Ito na lang. Ano yung... Ito na lang, mas naintindihan ko. Ito, copper to. Dito lang yung pangalan niya. Ano ba yan? CU, copper. Yan. Ano yung MO? Molybdenum. Ano yung MM? Magnesium. MM, wala nang MM, di ba? MN siguro.
Ano yung MN? Manganese, hindi naman itsura manganese yun eh. Baka momonium yan, momonium. Momonium. Okay. Another type is yung polymer. So sabi nyo kanina, polymer is plastic. So ganun tsura niya, no? Structure niya. Yung parang ano siya, DNA. Yan, yun yung mga example ng polymer. PE, polyethylene. Ano pa? Polystyrene, lahat ng may poly. Yan, basta may poly, polymer yan. Epoxy, elastomer, rubber. Considered din siya as poly. Ano sa Tagalog ang polystyrene? Styrene. Ha? Yung kinakainan niya, no? Yung isa pag galit kayo, yung chicken, no? Pati yung styrofoam, kinakain nyo. Diba? Na-try niyo yan? Anong lasa ng styrofoam? Wala. Ano try niyo na? Walang lasa? Hindi pa. Di ba pag chicken, no? Pag bumili kayo sa Jollibee, pag slice mo, tapos plastic yung gamit mo, puputol, di ba? Kamayin mo na lang. Pag slice mo, nakakasama yung styrofoam. So, cancerous kasi yun eh. So, pag nakalapasok yan sa katawan mo, magka-cancer ka. Example pa, lahat na naman ng plastic is cancerous. Yung mga plastic bottle nyo. Sino may plastic bottle yan? Tago ko. Ito, example nito, pag naiinitan palagi, so may mga may sasakyan, di ba usually nilalagay sa unahan, no? So ang problema doon, naiinitan palagi. So pag naiinitan yan, nagpo-produce yan ng chemicals, dioxinata yan eh. So lalabas siya ng chemicals which is harmful to our health, cancerous din yun. Yung, di ba mahilig kayo ng stock sa ref? Yung mga malalaking 1 liter na, 1 liter na, di ba, pinapainitan nyo, hindi alamigan niya. So, the more na nagka-experience ng intense heat or intense coldness, mas nag-i-emit siya ng dioxide. So, that is cancerous to our health. So, as much as possible, limit or reduce your usage of plastic materials. Kasi ang cancerous, di ba ngayon, 30 years old pa lang, may cancer na, di ba? So, dahil nga sa mga kinakain natin. Example, yung paborito nyo, yung buko juice, di ba? Okay, ano yun? May formalin. Yung time na yun, that was 2002. Kasagsaga yung tinatawag na buko juice, ano bibili? Di ba? Yung buko juice kasi, kaya nyo lang ng 3 to 6 hours mabuhay na hindi na-spoiled. Para hindi siya ma-spoil, patuluan mo siya ng formalin. So, yung mga mahihilig ng buko juice, formalin, hindi mo alam, preserve na yung katawan mo. Example, shampoo. Alam niyo yung shampoo? Yung shampoo, may formalin din yun. Formalin, di ba? Tapos yung yung mga paborito niyong mansanas. Para, ang ganda naman nito. In-enjoy ka ng formalin. Sarap ng formalin. Actually, may kilala ako doon. May na-interview ako. Sa market. Sino taga Pasay? Walang taga Pasay dito. Formalin. May market dyan. Nakwento sa akin. Yung boss niya daw. Di ba gabi? Di ba bibenta sila alas 4 ng umaga? Alas 2 pa lang, gising na siya. May ginawa sa kanya. Sabi ng boss niya, lagyan mo to, yung mga isda doon. So bilang sa yung banyera ba tawag doon? Yung may mga isda. May binigay sa kanya isang baso. Kala mo tubig. Dinos na doon. Tapos may nilagay pa siyang isang chemical. Siguro, di alam, akala siguro na may-ari, hindi niya alam na formalin yun. Nilagyan niya. After 1 hour, binuksan yung isda, yung banyera. Ang ganda ng itsura, parang fresh na fresh. So, market yan. So, kumakain din kayo. Formalin, di ba? Sarap. Yan yung problema natin ngayon. Di na kayo kumain. Kaya diretso na tayo. Diba? Di na tayo kakain eh. Diretso na tayo. Joke lang ba yun?
Hindi, joke ko lang yung formalin. Gawa-gawa ko lang yun. Hindi, totoo yun. Hindi lahat na siya. Basta yun na yan. Kayo na bahala. Okay, ito yung mga example niya, no, component niya. So, we have linear, branch, cross-link, and network. So, depende sa itsura niya. So, mas mataas yung strength kapag ganitong arrangement niya. Ano yung mga example niya? Plastic, elastomer, adhesive, coating, fiber, natural polymer, and biosystems. Okay, yung elastomer, yung rubber, yung goma, so consider din siya as polymer. So, yung mga nilalagay natin sa bubong, so, yung mga elastomer, so, mga pipe cement, lahat yung mga polymer. Naintindihan? Basta tandaan nyo, plastic polymer. Ay, huwag nyo nang pansinin yan. Wala yan. Wala masyadong ano. May notes naman kayo, di ba? Nagbabasa ba kayo before hindi? Nakapag-aral ba kayo pag weekdays? Hindi rin. Nakakapagtrabaho nga kayo eh. O paano yan? Hindi weekend lang kayo nag-aaral. Tapos matutulog pa kayo dito pag nag-discuss. Di, wala kayong time na nag-aaral, di ba? Ganun ba yun? Hindi. Kailan exam nyo? January? Wala pang, April, wala pang schedule. So, ibig sabihin, may possibility, malay nyo, ilipat kayo January, no? Hindi, meron ganun, may chance. Ano yun, ng course yun, nilipat ng maaga. Walang nag-take. Kasi hindi nila ina-expect eh. Wala pang schedule. Dapat by October, naglabas ng PRC ng schedule. Wala pa rin kami. Ganon yung, naglabas na sila. Naglabas na siya, tapos under maintenance na lang sila. Under maintenance na. Pero wala pang date na nakalagay na naglabas. Nakalagay lang. April. April. And then, So sure na no. Mali mo na yung katabi, yung katabi nyo? Nursing. O wala yung nursing pala yun. Nursing ngayon. Ha? Nursing ngayon. Ulitin na. Ulitin sa April. Dahil pala dami pa rin nagda-nursing. Dahil pa rin. Last day na nila. Nursing. Last day na. Di ba pag inano na yun? Tiniar mo lahat na school. Alam niyo yan? Sa nursing. Hindi sa walang pumapasa. Ang dami na kasi nursing. May gumagawa. Pero sa isang-isa 100,000. Saan mo lalagay yung 100,000? Diba? Kayo, ilan bang percent ng passing ng electrical? 50, 30, 100? 50, 40. O ganito. Para mabuhay-buhayan kayo, no? Ilan kayo sa klase? 20. O, meron kaya 50. Yan, 50. Ilang passing percentage? National? 50. 50. O, sabihin natin 50%. Okay, ilang kayo? 50. O, 50% ng 50 ilan? 25. O, expect nyo 25. Yung ganun isipin nyo, passing percent. Sa amin, sa civil, 30% lang. Yung sa klase namin. Ganun din nangyari. 30% din na ano. Okay, kung gusto nyo talaga makapasa kayo, makasama kayo dun sa 50%. Okay. Double time. Kung gusto nyo sumama lang, no? Double time. Kahit maaga pa, aral kayo. Kaya lang pag December, di ka makapag-aral, di ba? Inuman dito, di ba? Gimmick doon, alak. Alak time kayo, di ba? Alak time. Kaya lang pag January, bangag time, di ba? Ano yan? Ganun yun. So, saka hindi ko din ina-advise. Ako personally, pag mga December to, huwag ka mag-aral, enjoy life. Diba? Enjoy life kayo yan. Pag balik January, saka tayo trabaho na yan. Suggestion ko lang kasi gano'n ang ginagawa ko eh. Kahit may exam sa January, basta pag December, basta Christmas time, saka New Year, hindi ako nag-aaral. Nag-enjoy ako, inom ako. Iwalin mo ako kung saan ako napunta. Kasi hindi papasok yun eh. Dito nag-aaral ka na, nandito ka sa kwarto, nakita mo yung kakilala mo, nag-i-enjoy sila sa labas. Kayo nag-aaral. Kawawa naman ako, gagawa, ganun yun eh. Hindi papasok sa utak yun, hindi ka motivated. Dapat motivated ka. Para pumasok. Okay?
So yun yung mga term pa dyan, no? May tinatawag na thermoplastic, thermoset, elastomer. Kaya pag sinabing thermoset, hindi na pwedeng maibalik. Once na nainitan mo, na nasira siya, ganun na yan, thermoset yun. Mostly ng mga plastic natin, thermoset. Once na nainitan na, hindi na babalik sa dati niyang form. Ano example? Yung plastic bag, yung mainitan mo, hindi na babalik yan sa dati niyang form. Yan, yun yung mga example ng thermoplastic. Acetals, acrylic. Acrylic yung sa pintura. So, ibig sabihin, pag nainitan niya, babalik sa dati. Polyvinyl, chloride, yung PVC nyo, yung pipe nyo, etc. etc. Ano pa yung example ng mga thermoset naman? Epoxy, polystyrene, to example to polystyrene. Ay, polyester. Iba pala yan. Silicone, yan, silicone. So, pag nainitan siya, hindi na siya babalik sa dati. Yung mga rubber naman, marami yan. Klase ng rubber. We have also synthetic and natural. Yung mga synthetic, yun yung mga ginagamit nyo sa wire. Di ba may iba doon na sa wire, tapos di ba may mga component, anong tawag yan? Panel ba yan? Panel board. May rubber ba dyan? Wala. Meron yung mga rubber dyan. Hindi nyo lang trinay sa yan. Okay, so naintindihan na yung styrene or yung polymer. So let's go to the next is ceramic saka glasses. Actually, ang glass considered siya as ceramic. Ang glass is considered as super cooled na liquid. Liquid siya na parang tumigas. Kaya siya solid. Okay. Ito may application dito sa engineering. Okay, ano yung mga applications niya? Yung mga ginagamit natin, yan, mga, anong tawag yan? Fittings. So, yung mga fittings natin made of glass. Yung may pipe din nga na made of glass. Nakakita na kayo na? Pipe na made of glass. Yung sa mga experiment sa school, di ba, para makita mo yung movement ng waste mo dun sa building, dapat yung plastic mo, ay yung pipe mo is transparent. Minsan glass ang gamit nila for analysis purposes only. So pag sinabi naman natin ceramic, yan yung mga tasa, plato, yan yung mga ceramic natin. Ano pa yung mga plastic na ceramic na alam nyo? Basta may pagka-glass, may pagka-porcelain. Yung sa lababo, di ba? Inodoro, ceramic yun. Nakakita na ba kayong inodorong metal? Nakakita na kayo? Wala pa, di ba? Ceramic mostly, di ba? Porcelana. Plastic na inodoro. Wala pa rin kayo nakita. Porcelana talaga, no? Hirap kasi linisin pag plastic. Pag porcelana, mabilis. Yan, yung mga example niya, no? Silicon carbide, silicon nitride, cement, concrete. Considered din siya as ceramic. So, itong concrete, ayan, concrete, considered as ceramic. So, ina-advise ko kung gagamit kayo ng mga materials, mostly dapat ceramic. Kung plato nyo, dapat glass. Hindi styrofoam, hindi plastic. Yung tinidor nyo, dapat hindi plastic. Diba? Pag sinubo nyo, dioxin. Cancer. Ganun yan eh. Tapos yung plato nyo, baso nyo, as much as possible, glass dapat. Kasi pag nainitan to, wala na to. Bigay nyo na doon sa mga nangangalakal, yung bata, ibenta nila. May pang Christmas sila eh. Yan. Okay, ito yung mga example niya, no? Abrasive kasi, ito yung mga proper example niya. Glass, refractories, earthwares, limes, plasters. Yung mga properties niya naman, high melting point, hardness niya, low ng ductility niya, high shearing strength niya, and low coefficient of thermal expansion. So, yung properties ng ceramic. Okay, ito yung mga defects sa ceramics. Kapag wala kang tinatawag na cation. Pag sinabi cation, positive anion. Kung kulang ka ng cation, ang tawag doon,
is Frenkel defect. Pag kulang ka naman ng cation sa anion, ang tawag naman dyan is Schottky defect. Okay? Tandaan nyo lang yan. Okay? Glass. Na-discuss na natin. Ang main component niya is sand and silicon dioxide. Okay? So, super cold liquid siya. So, para maka-create ka ng glass, ito yung process. So, actually, pinapainitan lang siya, tapos sinuhulma. Tapos tinitignan kung walang defect. Kung lahat na tunaw, kasi glass, di ba, iinitin mo yan, gagawin mong liquid yun. So, kulay pula yan, tapos ihulma mo. Dapat wala siyang impurities. Okay? So, ito yung mga properties niya, etc., etc. Tingnan nyo na lang, nasa handouts nyo. Wala ba? Nandyan. O, nandyan daw eh. Yan, ito naman yung composite. So, pag sinabi composite, combination ng lahat ng material. Metal, polymer, ceramic. Okay. Yan, composite. Alam niyo yun? Cermet. Combination ng ceramic and metal. Cermets. Fiberglass, considered siya ang composite. Okay? Isa pa. Natural metals. Yan, wood, leather, cotton, bones. So, lahat yan, mga natural. Ginagamit din siya sa mga buildings, applications. Okay? Yan yung mga relationship nila. Yung component niya, halimbawa, kapag kinumbine ng polymer sa metal, magkakaroon ka ng steel cord tires. Kapag kinumbine mo naman ng polymer sa ceramic, meron tayong tinatawag na filled polymer. And kapag metals naman and ceramic, ang tawag natin is cermet. Cermet. Okay? May tanong ba? Ang bilis, no? Since walang tanong, ganito na lang. Ganito lang gawin natin. Uy, ayaw ko na. Ganito lang gawin natin. Mamaya, pag 12, sagutan natin yan. Okay? Bago tayo mag-start ng strength. So, mamaya sa strength talaga mapupumpit kayo. Diba, sanay kayo dyan, computation? Diba, sanay kayo sa computation? Hindi rin. Saan kayo sanay? Okay? Since wala nang tanong, okay lang ba kailangan bumalik kayo ng 12 para makapag-start na tayo? Kasi 4 hours ang allocation sa strength of materials. So magsasolve tayo for 4 hours. Okay ba? 12? Siyempre may malilate. Diba ako nalate ako eh. Hindi na traffic kasi ako. Okay, so since wala nang tanong, sige, palugit na lang. 12:15 para makapag-start tayo ulit. Pag 12:15, mag-start na ako. Okay? Sige. So, kain muna kayo ng marami.